Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Bagamat yung iba nagpasabi po na habol po sila mamaya at kung makapasok po sila agad ay kung may oras pa po ay atin po na dagdagan ang ating pag-aawitan. Pero marahil ay tayo ay magsisimula na dahil nakita ko ang ilan naman na hinihintay pa ay nakapasok na rin sa ating Google Meet. At isang maulang gabi sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos sa pagkakatipon na ito na online, bagamat tayo ay hindi magkakasama na physical, ay ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at protection sa bawat isa sa atin sa ganitong mga kaparaanan at ganitong panahon na meron po tayo. Ito'y biyaya na galing sa Diyos. At sa ating pagsisimula, tayo ay umawit dito sa naka-flash sa ating screen doon sa krus. Purihin ng Diyos sa ating inawit at marahil ay minsan pa tayong umawit. Awitin naman natin itong palasyo sa kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay
Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit, pagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa ating pagsimula ay tayo ay mananalangin at kausapin natin si Brother JP na pangunahan tayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagtipon-tipon po ulit kaming mga youth pang makapag-aral po ng inyong mga salita. Nawa kayo po ang gumabay sa amin, bigyan ng malakas na signal or wifi upang hindi po ito maging adlang sa aming pakikinig. At sa anak po ninyong gagamitin, gabayan niyo po siya sa paghahayag ng inyong salita sa mga hindi po nakapag-join. Kung ano man po ang kanilang ginagawa, kayo man po ang mag-ingat sa kanila. At sa mga habol po, kayo rin po ang mag-ingat sa kanila. Po ang samad na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother JP, sa panguna sa panalangin. At ngayon, ihanda na ang ating mga puso at ating mga kaisipan para sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon online, ang pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Ibibigay ko na sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at maraming salamat Brother Norman sa pangunguna sa mga pag-aawitan at Brother JP sa pananalangin. Muli po ay isang pagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya po ng pagkakataon ngayon upang makapagbulay po sa kanyang mga salita. At ang ating pong pagbubulayan ay isang familiar po na talata. Marahil ay favorite din pong talata ito or kapitulo ito ng mga ilan po sa atin. Makikita po natin dito po sa awit, aklat ng mga awit, chapter 23 po. Babasahin ko po ang verse 1 hanggang verse 6. Sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po sa kanyang pong mga salita, at marahil po tayo po ay minsan pa pong manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat po Ama sa biyaya po na oras na ibinigay niyo po sa amin na makapagbulay po sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po Ama sa oras pong ito. Tinipon niyo po kami bagamat kami nasa aming pong mga tahanan. Kaya sa oras pong ito Ama, ang inilalapit po namin ay ang aming mga puso at isipan. Naway dalisahin po ninyo at banalin nang sa gayon ay wala pong maging hadlang sa pagbubulay po namin ng inyong pong mga salita. At tunay nga po Ama, nawa ay makita po namin ang kagandahan po ng inyong pong mga salita at amin pong gawin ito sa aming pong mga buhay. Kaya po nawa ang aming maluwalhati sa mga oras pong ito, ingatan niyo po at patnubayan po ang bawat isa. Kung lahat ay aming isinasamo at itinadalangin na may laki po na pagpupuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Marahil po ay isang familiar po na kapitulo itong ating pong mga binasa.
At bilang background po natin, ang sumulat po nito walang iba kundi si Haring David. Bagamat majority po ng mga awit ay siya po ang ginamit ng Diyos upang maisulat po ito. At makikita po natin kung atin pong babasahin ang buhay po ni King David. Siya po mismo ay isang tinatawag pong shepherd boy, no? Ito po ang kanyang naging unang occupation, unang responsibility. Naging pastol po siya sa mga tupa ng kanyang pamilya. At siya mismo, alam po niya ang trabaho, ang responsibilidad, ang risk ng pagpapastol ng mga maraming mga tupa. At naranasan din po niya na kailangan niyang itaya ang kanyang buhay upang kanyang maisanggalang ang mga tupa sa mga mababangis na hayop. Ngunit dumating po sa point ng buhay ni King David na naranasan po niya hindi lamang ang kanyang pagiging pastol, kundi ang mismong Panginoong Diyos ang naging pastol sa kanya pong buhay. Kaya naman naisulat po niya ang mga talata pong ito. At ito po ang ating pong pabubulayan sa mga oras pong ito. Una po, dito po sa verse 1, kung ating po makikita, sabi po, ang Panginoon ay aking pastor, ang sabi po niya. So kung pansinin natin, take note po natin yung pong salitang, the Lord is my shepherd. No? Napaka linaw po na sinabi ni King David, ginamit po niya yung salitang aking pastor. No? At dito po, makikita po natin mga kapatid, mga YP, ang talata pong ito ay nagpapakita po ng kanya pong personal na pagkakilala at pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi po masasabi ni King David yung pong salitang my shepherd, no? Kung wala po siyang personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Actually, kung titingnan po natin, pwede nating sabihin, the Lord is shepherd. No? Ngunit si King David, ginamit po niya yung possessive pronoun, no? My shepherd. Bakit po? Actually, ang tinutukoy po niya dito, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 11, gusto ko pong basahin po natin. Interchangeably po ay titingnan natin ang John chapter 10 at itong Psalms 23 dahil ito po ay related. John chapter 10 verse 11, ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasalita. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Napakalinaw po, no? Ng ating binasa. Yung shepherd na tinutukoy ni King David ay ang good shepherd na tinutukoy ng ating Panginoon. Walang iba kundi siya mismo. At bakit po siya naging good shepherd? Ang sabi po rito sa verse 11, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At ito po ang napakaganda sa ating Panginoong Hesus. Ang tinutukoy po niya dito na ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay. Ang tinutukoy po niya dito ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa kanyang mga tupa. Para po sa ating lahat, no? Ang ibig pong sabihin dito, ang Panginoong Hesus, iniaalay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran sa mga kasalanan po ng lahat po ng mga tao. At ang kanya pong pagbibigay ng kanyang buhay, ang ibig pong sabihin niyan, ang Panginoon hindi po kinuha ang buhay sa kanya. No? Hindi po siya pinatay in a sense na ang ibang tao ang gumawa po. Ang ibig pong sabihin dito ng Panginoon, nung ibinibigay niya ang kanyang buhay,
kusa po niya itong ipinagkaloob bilang pinakahandog sa ating mga kasalanan. Kaya nung siya po ay nabayubay doon sa krus, nialay po niya ang kanyang sarili bilang kabayaran po sa ating mga kasalanan. At gusto ko rin pong bigyang diin, no? Dahil nung ginamit po ni King David, balikan po natin ang awit 23, yung salitang aking pastor, ang ibig kong sabihin nito ay isang personal na pakikipagrelasyon sa mismong pastor. Ibig kong sabihin sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi naman po ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao. Pero hindi lahat ng tao siya ay ang kanilang pastor. Oo, ang kanilang pastor, ang kanilang shepherd. Kasi dito po sa 10 verse 14, ang sabi po dito ng ating Panginoon, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Pansinin po natin, no, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine, no? Dito makikita natin yung personal na pagkaalam ng ating Panginoon sa kanyang mga tupa at yung kanyang mga tupa, personal nilang kilala ang ating Panginoong Hesus. At dito makikita natin na ang tinutukoy po dito ni King David nung sinabi po niyang ang Panginoon ang aking pastor, ibig pong sabihin personal niyang nakikilala ang Panginoon, ang mabuting pastor, ang ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay kilala siya bilang kanyang tupa. Ayan po ang application niyan sa mga buhay po natin ngayon. At ang sabi nga po dito, sa verse 27, balikan po natin ito po John chapter 10, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ito naman po ang tanda, no? Paano natin masasabi na nakikilala natin ang Panginoon? Ibig kong sabihin, dinirinig natin ang kanyang tinig. At anong tinig po yan? At ang sabi po ng Pahayag, chapter 3, verse 20, ang sabi po rito, gusto ko pong i-relate ito sa ating pong mga buhay. Ang sabi po, ang Panginoong Sus po mismo rin ang nagsasalita po sa mga talatang ito. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napakalinaw po rito, no? Yung pong salitang dumirinig ng aking tinig, ibig pong sabihin, sila po yung dumirinig ng pagkatok ng ating Panginoon sa kanilang mga puso at mga buhay. Ito po ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nang siya po ay ating tanggapin, papasukin sa ating mga puso bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa krus na pag-aalay ng Kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kung ako po ay nakikipag-usap man sa mga oras na ito, ang Panginoon ay mabuting pastor. Pero hindi lahat ng tao ang Panginoon ang kanilang pastor. Dahil ang Panginoon magiging pastor natin kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya at tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya kung babalikan natin si King David, yung sinabi niyang, ang Panginoon ang aking pastor, possessive yung kanyang pagkakasabi at personal. Ibig sabihin nito, personal ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, personal ang kanyang karanasan sa Panginoon, at personal ang kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Marahil, balikan natin itong ating pinagbubulayan
sa awit chapter 23. Nakita natin ang Panginoon, ang aking pastor. Nakita natin kung sinong tinutukoy ni King David doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang tinutukoy niya sa mga talatang ito ay ang kanyang personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Gusto ko rin pong tignan, sabi po niya, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. No, ginamit niya po sa English yung salitang I shall not want. No? I shall not want. The Lord, no, dito makikita po natin na ang Panginoon ay naranasan niya na ang Diyos ay ang kanyang Jehovah Jireh. Ibig sabihin, the Lord is always providing sa kanya pong buhay. So Genesis chapter 22 verse 14, sinabi po ito ni Abraham kay Isaac, ang Panginoon ang siyang magkakaloob, ang sabi po roon. No? Ano pong makikita po natin sa mga talatang ito? Dahil naranasan po ni King David na ang Panginoon ay ang kanyang personal na shepherd, personal na pastol ng kanyang buhay. Naranasan po niya ang tinatawag po nating contentment sa buhay. Alam po natin mga kapatid, lalo sa ating pong mga young people, yung salitang contentment or satisfaction, napaka-vague na nito sa mga panahon natin. Bakit? Kasi ang tao, katulad sa atin, na hindi tayo marunong makontento. No? Dito makikita natin na ang tao ay laging may gusto. Laging gusto ng ganito, gusto ng ganyan. Kaya tignan po natin sa social media. No? Impluwensya ng social media. No? Sa Facebook, sa TikTok. Yung mga bagay na nagiging tukso at uso sa mga panahon natin na laging sinasabing, you deserve more. More and more. Sabi doon. No? Sa atin na lamang pong mga gadgets ngayon, kumbaga, i-relate lang po natin, no? Yung contrast naman nito. Tingnan natin na bawat taon may bagong gadget, may bagong gamit, no? May update sa mga software. May bagong labas na modelong kagamitan. Papatunay ito na ang tao ay walang kakontentuhan. Kaya lang po, dito makikita natin na kapag natutunan po natin sa ating mga buhay na ang Panginoon, nakita natin at naranasan natin na siya ang ating pastol, mararanasan natin na ipagkakalob niya ang lahat at matututo tayo ng salitang contentment at satisfaction. Sa Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi dito ni Pablo, dahil si Paul din ay naranasan niya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pumalinga at nagkaloob ng kanyang mga pangangailangan. Naranasan niya yung salitang contentment. Philippians 4:19, ang sabi po niya dito. Pero gusto ko pong basahin yung mga naunang talata. No? Ang sabi po, sabi mo sa verse 18, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana ako'y busog, palibasi tumanggap kay Epaprodito. At siguro basahin ko na po itong verse 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dito makikita natin, no? Yung salitang God is always providing. Yung salita ni King David, I shall not want. Yung salita ni Paul na God will always provide all your needs. At dito makita natin yung salita contentment. Mga kapatid, take note. Gusto ko pong tingnan natin ito. No? Hindi niya sinabi yung salitang and God will supply all your wants and desires. Hindi niya sinabi po yun, no? Dito sa Philippians
4:19. Ano sinabi po ng talatang ito? But my God shall supply all your needs. No? Ginamit po niya yung salitang kailangan ninyo. Kaya nga, ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, hindi natin kailangan mag-worry, no? Sa anuman yung ating kakamtin, yung ating daraptin, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, at ang Panginoon ang siyang pumapastol sa atin. Anong pong sabi dito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6? Actually, familiar na talata din po ito. Matthew chapter 6. Sinabi mismo ng ating Panginoon dito sa verse 26, ang sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangag-aasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ayat tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki at hindi nangagpapagal, hindi nangagsusulid man. Ngayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ang ganito, ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kanya bukas ay ginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakauntiang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa, ni magsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming inumin o ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang kalastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at sa lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. Dito makikita po natin, no? Siguro basahin ko rin yung verse 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa arawan ang kanyang kasamaan. No? Dito makikita natin ang ating Panginoong Hesus mismo nung itinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, yung ng mga ibon na hindi na nababalisa sa kanilang kakanin, ang mga damo ay hindi nababalisa sa kanilang mga daramtin. What more pa, tayong mga anak ng Diyos, tayong kanyang mga tupa. Ipagkakaloob ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya anong lesson po nito? If Jesus is our shepherd, we should not worry. No? Kung ang Panginoon ang ating pastor, hindi tayo dapat nagwo-worry, na-stress, or nangangamba, sapagkat ang Panginoon ang siyang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Balikan po natin, no? Nakita natin ang Panginoon, ang personal na pastor o shepherd o pastor ni King David, at tinutukoy nito ang ating Panginoong Hesus. At dito kung ang Panginoon ang kanyang pastor, ang sabi po, I shall not want, ibig sabihin, hindi na siya kailangan pang mag-worry. No? Mararanasan niya ang contentment sa buhay. Verse 2, marahil ay tayo magpatuloy sa ating pagbubulay. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. He maketh me to lie down in green pastures. No? Dito po, tinutukoy po yung pong peace and provision in the Lord. No? Kapayapaan na kanyang naranasan sa Panginoon. No? Nung unang panahon po kasi, isa po sa mga goal ng mga nagpapastol ay yung makahanap po sila ng lugar na sagana sa mga damo at sagana sa inumin. No?
Kaya nga yung pong salita dito ni King David, naranasan po niya ito sa Panginoon. He maketh me to lie down in green pastures. At ang sabi po niya, He leadeth me beside still waters. No? Dito makikita po natin yung pong kapayapaan, naranasan ni King David, at yung provision ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Ang sabi nga ng salita po ng Diyos, kung tayo po ay mananalangin at patuloy pong magtitiwala sa Panginoon, mararanasan natin itong kapayapaan na ito na hindi masayon ng ating mga isipan. Sabi po niya sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. No? Dito, naranasan nito ni King David at gusto ng Panginoon na maranasan ito ng bawat isa sa atin. Kagaya ng isinulat ni Paul sa mga taga-Pilipos. No? Ang sabi po niya, do not worry about anything, sabi po niya, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dito makikita po natin na ang kapayapaan at pagkalinga ng Diyos ay mararanasan natin sa tuwing tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, lumalapit po sa Kanya sa pamamagitan po ng ating panalangin na may pasasalamat. Actually, ang kapayapaang ito na ipinapangako ng Diyos, ito rin ang kapayapaang ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Kapayapaan na hindi naapektuhan ng mga tinatawag nating external factors, no? Ng anumang pong mga bagay, kasalatan, kahirapan ng mundong ito. Ayon po yan sa John chapter 14 verse 27. Gusto ko rin pong basahin. Talang ating Panginoon po mismo ang source ng kapayapaan na ito. At iniwan po niya ito sa atin. John chapter 14 verse 27. Ang sabi po dito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ayan, narinasan po ito ni Paul ng kanyang mga sinusulatan sa Pilipos. At ang source po nito walang iba kundi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit na kanyang ipinagkaloob sa atin na nananahan po sa ating mga puso. At ngayon po, marahil ay ituloy po natin ang ating pagbubulay. Naranasan po ni King David ang Panginoon ng kanyang pastor. Sabihin, naranasan niya ang siya ay hindi na mag-alala, naranasan niya ang siya ay makontento sapagkat ang Panginoon ang nagkakaloob at ang Panginoon ang source ng kanyang kapayapaan. Verse 3 po. Ang sabi po dito, kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. He restored my soul. No? O siguro po, balikan ko po yung verse 2. Ay nakalimutan ko lamang pong sabihin, hindi lamang po kapayapaan ang ipinagkakaloob o naranasan ni King David. Ito po sa verse 2, sabi po niya, ginamit din po niya yung salitang, He leadeth me besides the still waters, ang sabi po. No? Ibig pong sabihin po nito is refreshment in the Lord. No? Pagpapanauli sa Panginoon. Sa Jeremiah chapter 31 verse 25. Balikan ko lamang po dahil nakalimutan ko po siyang banggitin. Jeremiah 31
25. Ang sabi po ng Panginoon dito, ang sabi po, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao, at lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Gusto ko pong basahin po siya sa English, maganda pong kanyang pagkakatranslate. For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. Dito po makikita natin yung refreshment sa Panginoon, no? Ito po yung tinutukoy niya doon sa mga still waters o doon sa tubig ng pahingahan. Ibig pong sabihin nito, ang Panginoon, bagamat ang mundong ito ay punong-puno ng kapaguran, punong-puno ng sabihin po natin kabigatan, mga pagsubok at mga problema, sa Panginoon natin matatagpuan ang refreshment, no? Ang ginamit po niya dito yung salitang bibigyang kasiyahan ng pagod at ang lahat ng mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Replenish every sorrowful soul, no? Naranasan po yan ni King David. Naranasan po niya ang kapayapaan, naranasan po niya ang contentment, naranasan po niya bagamat ang mundong ito ay punong-puno ng kahirapan, naranasan po niya ang kapahingahan sa Panginoon o yung refreshment sa Panginoon. At ang source po niyan, walang iba kundi ating Panginoon. Sa Matthew 11:28, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga lahat na napapagal at nabibigat ang lupa sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Sa Matthew chapter 11, verse 28. At dito po sa verse 3, ay tuloy po natin, sabi po niya, He restored my soul. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. No? Ito po yung tinatawag nating spiritual vitality. No? Spiritual na kalakasan. Spiritual na biyaya na nagagaling sa Panginoon. At yan din po ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Alright, bibilisan ko na po. Isaiah 40:31. Sabi po, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihinga. No? Ito po yung spiritual vitality. Na ibig sabihin, spiritual na kalakasan. Tunay nga po na ang buhay Kristiyano ay hindi, sabi nga, ng isang awitin, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. No? Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano, ito ay hindi madali. Ito'y punong-puno ng struggles, mga tukso, mga pagsubok. Hindi ito easy life. Sabi nga ng pinagbulayan natin last Sunday, ito ay narrow road. No? Ibig sabihin, tumutukoy din po ito sa buhay na punong-puno din ng kahirapan. Ngunit, anong sabi po ng Panginoon? Anong nasabi po ni King David? The Lord, because He is my shepherd, He restores my soul. Ang sabi po niya sa awit 23. Yung spiritual strength, spiritual vitality, pinapanauli ng Panginoon sa Kanya. No? At dito rin sa awit 71 verse 20, awit chapter 71 verse 20, ang sabi po, Ikaw na nagpakita sa amin ng marami at lubhang kabaga-baga. 71, sorry po. Awit 71 verse 20. Sabi po rito, Ikaw na nagpakita sa amin ng marami at lubhang kabagabagan, bubuhayin mo uli kami at ibabangon mo uli kami mula sa mga kalaliman ng lupa. No? Thou hast showed me great and sore troubles, shall quicken me again, and shall bring me up again from the depths of the earth. Ibig sabihin, pagpapanauling ng kalakasan
pagpapanauli po sa kanya pong spiritual po na vitality. Kaya yan, nakita po natin, no, ang Panginoon, dahil naranasan ni King David na ang Panginoon ng kanyang pastor, naranasan niya ang contentment, naranasan niya ang kapayapaan, ang provision ng Panginoon, naranasan niya ang peace, at naranasan niya ang spiritual vitality at refreshment at strength sa Panginoon. At dito rin po sa verse 3, marahil balikan po natin, sabi po, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. No? Dito po makikita natin the way of righteousness. Ibig pong sabihin nito, nararanasan din po niya yung ating pong tinatawag po na change life. No? Yung bagong buhay. Unti-unti siyang binagbago ng Panginoon. Actually, ang Diyos o si King David po, hindi siya perfect. Marami po siyang mga pagkukulang din at mga kahinaan. Ngunit dito makikita natin na ang Diyos, pinapatnubayan siya sa katwiran. Ibig kong sabihin nito, pinapatnubayan siya sa bagong buhay at sa buhay na nakalulugod sa Panginoon. Actually, prayer din po yan ni King David. Dito sa chapter 25, verse 4 and 5, ang sabi po niya dito, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas, patnubayan mo ko sa iyong katotohanan, at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Ito po rin po yung prayer ni King David. Ibig kong sabihin nito, ang Diyos, dahil ang Diyos ang kanyang mabuting pastor, ang Diyos ay pinapatnubayan siya sa katwiran. Ibig kong sabihin nito, pinabago at pinabago ang kanyang buhay sa araw-araw. Sabi nga po ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. All things have passed away. All things become new. Sabi po niya. Kaya nga po dito na makikita rin po natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, dahil siya ang ating mabuting pastor, siya rin po ang papatnubay at gagabay po sa atin sa landas ng mga katwiran. Ibig pong sabihin, sa unting-unting pagbabago ng ating pong mga buhay. Yan po ay balikan po natin. Ito po ang ating pong pinagbubalayan sa verse 4. Marahil ay mas bibilisan ko na lamang po dahil oras na. Sabi po, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin at ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Dito po makikita natin yung pong eternal security ni King David, no? Alam po natin si King David, siya po'y hari at ang dami pong mga nagtatangka sa kanyang mga buhay. Ngunit ano po sabi po ni King David? Hindi siya takot sa kamatayan, no? Hindi siya takot. Yung pong sinabi niya kasi ditong, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Dito po tinutukoy ang kanyang walang hanggang seguridad sa kamay ng ating pong Panginoon. At ang application po nito sa mga buhay po natin, mga kapatid, ay ang ating pong eternal security. Once saved, always saved throughout eternity. Yan po ang itinuturo po ng Biblia. I-relate po natin sa John chapter 10. Nasabi po rito, ang Panginoong Jesus siya po ang nagsasalita bilang ating mabuting pastol. Ang sabi po niya, John chapter 10, verse 27 hanggang 29. Tinirinig ng aking mga tupang aking tinig at sila aking nakikilala at sila nagsisisunod sa akin.
at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. Tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, ang lahat po ng may mga relasyon sa Kanya, lahat ng may pananampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po buhay na walang hanggan, kundi buhay na walang hanggan, na may seguridad, na may assurance, eternal security. Actually, ginamit po niya dito yung kanyang mga kamay at ang kamay ng Ama. Ibig sabihin dito, double security sa kamay ng ating Panginoon at sa kamay ng ating Diyos Ama. Ito po yung tinutukoy ni King David, no? Ang sabi niya, I will fear no evil, even though I walk in the valley of the shadow of death, no? Assurance ng kanya pong kaligtasan ng buhay na walang hanggan, na anytime kunin po ng kamatayan ng kanyang buhay, siya po ay sure, siya po ay assured, at siya po ay at peace, na ang wala pong anumang mangyaring kasamaan sa kanya, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. At ganyan din po sa atin, kung ang Panginoon ang ating pastor, hindi na natin katatakutan ang kamatayan, at magkakaroon tayo ng assurance po ng buhay na walang hanggan, eternal security. Kaya nga napakaganda po na nawa po ang lahat po tayo dito ay meron po tayong kasiguraduhan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Verse 5 po, marahil konti na lamang, sabi po, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Dito makikita po natin yung pong salitang pinaghahandaan ako ng dulang, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ibig pong sabihin nito ay yung mga spiritual at physical blessings na naranasan po ni King David. No? Ibig pong sabihin dyan, ang Panginoon, hindi lang siya nagkulang. Ang Panginoon nagpala din sa kanya. No? Naranasan niya yung physical at spiritual blessings. No? At tayo din po, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa Ephesians chapter 1 verse 3, marahil ay makipagbukas po, Ephesians 1:3, ang Panginoon ibinuhos niya ang lahat po ng mga pagpapalang spiritual dahil po sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Sabi po, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. No? Spiritual blessings. Napakarami po niyan kung ating pong pag-aaralan. No? At hindi lang po yan, yung atin din pong mga physical gifts at physical blessings. No? Sabi din po niya sa James chapter 1 verse 17. Gusto ko pong basahin din po ito. James 1:17. Sabi po, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Every good gift and every perfect gift is from above. No? Dito po itumutukoy po sa walang maliw na pag-ibig ng Panginoon, sa kanya pong pagkakaloob po ng maraming mga pagpapala sa kanya pong mga anak. At dito po, sa verse 5 din, sa ating pong pinagbubulayan, sa Psalms chapter 23 verse 5, sabi po niya, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Gusto ko pong pansinin natin yung anointed my head with oil. No? At ito po, alam po natin, ang
Ang tinutukoy po ni King David po rito, marahil po nung siya po ay pinahiran ng langis ni Samuel bilang kahaliling hari kay Saul. Ngunit higit pa po roon, no? Ang ibig pong sabihin nito sa ating pong mga mananampalataya, ito po ay ang pagkakaloob ng banal na spirito sa bawat mananampalataya. Sapagkat ang oil, isa po yung picture ng Holy Spirit sa mga buhay po natin. No? Yung, dito po sa, mababasa po natin yan, dito po sa 2 Corinthians chapter 1, ikalawang Korinto, chapter 1, verse 21 hanggang 22 po. 2 Corinthians 1, 21, 22, sabi po rito, ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos. No? Sabi po niya sa English, now He had established us with you in Christ and hath anointed us in God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. No? Ibig po sabihin, sabi po sa Tagalog, at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin na nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Ito po ang Holy Spirit sapagkat ang lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoon, lahat po ng mga anak ng Diyos, lahat po ng mga tupa ng ating Panginoong Jesus ay pinagkalooban po niya ng banal na Espiritu. Ibig pong sabihin, nanahan po ang banal na Espiritu sa ating pong mga puso, na siya pong ating pinakatatak. No? Ibig pong sabihin na pinakatatak, ibig pong sabihin niyan, siya po ang pinakatanda, na tayo po ay ligtas, na tayo po ay may buhay na walang hanggan. At di lamang po, bilang sealed, ang Holy Spirit din po ang nagbibigay and nag-enable us. No? Yung nagbibigay, nagkakaloob, upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay, upang tayo po ay makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. At sabi po niya dito, dahil po diyan sa verse 5 po, balikan po natin yung ating pong pinag-aaralan. Sa bandang huli, ang sabi po niya, ang aking saro ay inaapawan, my cup runneth over. No? Ang cup po o ang saro, ito po ay tumutukoy kadalasan sa Old Testament, ito po ay tumutukoy sa nag-uumapaw po na katuwaan, kasiyahan, joy. Kaya nung si King David, nung na-realize po niya ang lahat ng ito, ang nasabi po niya sa kanyang sarili, nag-uumapaw ang kanyang katuwaan, nag-uumapaw ang kanyang joy. No? Yung salitang my cup runneth over, ang aking saro ay naapaw. Ibig sabihin, ganoon na lamang po ang kanyang galak, ganoon na lamang po ang kanyang joy, nung kanyang na-realize ang mga bagay po ito. Mga kapatid, kumusta? Tayo po ba ay mayroong joy? No? Meron po bang kagalakan, katuwaan na nanggagaling sa Panginoon? Ayon po sa Psalms chapter 16 verse 11, ito po yung nanggagaling sa Panginoon. Awit 16:11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahang magpakailanman. Sabi po niya, thou will show me the path of life, in thy presence is fullness of joy, at thy right hand there are pleasures forevermore. Ito po yung patuloy po na pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yung kanyang presensya sa ating pong mga buhay. Yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. At yung kagalakan po na tayo ay nasa Panginoon at pinagkalooban ng Panginoon ng napakaraming mabubuting bagay. At ang sabi din po niya, yan nga po nasabi po ni Paul, Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice ang sabi po niya. At si King David, nakita po niya yan. Nung na-realize po niya ang napakaraming ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, nag-umapaw ang kanyang galak. Nag-umapaw po ang kanyang tuwa.
His cup overfloweth, sabi nga po niya. At sa verse 6, marahil dito po tayo magwawakas. Sabi po ni King David, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Una po, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Number 1 po, dito po makita natin yung po sa unang mga bahagi ng talatang ito, yung pong assurance of the future. No? Ito po yung hindi na niya inaalala pa ang kanyang kinabukasan. Kasi, ano sabi po dito? Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Sabi po ni King David. Ibig pong sabihin niyan, God is holding His future. God is in His future. And God is always for him in the future. Sabi nga po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, pangako po ng Diyos, sabi po niya doon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sabi po niya doon. At ganyan din po ang application niyan sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His justice. Sabi po niya doon, gusto ko pong basahin po. Romans 8:28. Assurance din po ng future natin, no? Ano mong bagay po na mangyayari sa buhay natin, o nangyari sa buhay natin, o nangyari sa buhay natin, lahat pong yan ay gumagawa para po sa atin, sa ating ikabubuti. Sabi po, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. At ngayon po, dito rin sa ating pong talatang pinagbubulayan, verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dito naman po, yung pong eternal destiny, no, yung kanyang eternal dwelling place. At ito po, yung kanyang hinihintay. Ang sabi po, I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig pong yung sabihin niyan, naghihintay po ang langit, ang tahanang inihahanda ng Panginoon para sa Kanya. Sapagkat ito po ang pinangako ng ating Panginoong Sus sa Kanya pong mga alagad. John chapter 14. Bago niya sabihin yung talatang, I am the way, the truth, and the life. Sabi po, verse 1, huwag magulumihanan yung mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pamaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doon. Ito po yung realization ni King David. Assured na po siya sa kanyang present, sa kanyang future, lalo't higit sa kanyang destiny. At ang naghihintay sa kanya ay walang hanggang kapahingan sa tahanan ng Diyos. At ganyan din po ang lahat po ng mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Sus. Ang naghihintay po sa atin, ang ating eternal destiny, walang iba po kundi ang langit, ang mga mansyon na inihahanda ng ating Panginoon doon po sa kanyang tahanan sa sangkalangitan. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagwawakas, kamusta po? Masasabi po ba natin ng ating Panginoon, ng ating pastor? Nararanasan po ba natin na ang Panginoon ng ating pastor? O hanggang ngayon, tayo pa rin po ay nangangamba, may mga pag-aalala, tayo po ay walang kapayapaan. Tandaan po natin, lagi nating sasabihin, lagi nating pananaligan ang Panginoon, ang ating pastor. Gagaya po ng naranasan ni King David. At marahil ang ganda lamang po ang ating pong pag-aaral at tayo po ay mananaligan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya po ng oras po na ipinagkaloob po sa amin
sa pagbubulay po ng inyong pong mga salita. Patuloy po Ama, hinihiling po namin ang patuloy niyo pong pagpapala at pangunguna po na tunay nga po ay maranasan po ng bawat isa ang inyong pong kalinga, ang inyong pong kapayapaan, ang inyong pong biyaya, ang inyong pong awa bilang aming pastor, bilang aming pong pastol ng aming pong mga buhay. Maraming salamat po Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga natitirang oras at ito po'y samutiling sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, marahil bago ko po ibalik sa ating pong MC, dahil ito po ay Bible study, bagamat ang style po ay naging pagbubulay, kung meron po tayong question or karagdagan po sa ating mga kapatid, o kaya po ay patotoo na naranasan natin sa ating pong mga buhay, ito pong ating pong napag-aralan. Open na po tayo, question po, karagdagan po, o kaya po ay reflection po. Okay po. Last call po. Okay, sige po. Siguro yung silence po natin, nawa po ay naintindihan po natin ang mga napagbulayan po nating mga salita po ng Diyos. Marahil po ay ibabalik ko na po sa ating pong MC. Good evening po at God bless po sa bawat isa. Maraming salamat, Brother Anthony. Maraming salamat din sa Panginoon sa mensahe na narinig natin sa gabing ito. Tunay na naranasan ni Haring David ang mga bagay na ito at atin din na mararanasan to kung tayo ay nasa Panginoong Hesus sapagkat siya ang ating mabuting pastor. Kung mayroon man sa atin ngayon gusto niya rin na maranasan ito ay kung magkaroon siya ng katiyakan ay maniwala siya sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus at tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa ating pagwawakas, kung wala na tayong mga tanong, ay tayo ay mananalangin. Kausapin natin si Brother John na pagwakasan tayo sa isang panalangin. Sige po. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa muli pong pagkakataon po na amin pong napakinggan ang inyong pong mga salita. Kung paano nawa si Haring David ay naranasan po niya ang kalinga po ninyo sa kanya. Ang bawat isa po sa amin na sumampalataya din po sa aming pong Panginoong Hesus ay siyang pag-iingat, pagmamahal, binibigay niyo rin po. Kaya nawa ang bawat isa po sa amin tunay po, kami po ay lumapit po sa aming pong pastol, ang iba kundi ang aming pong Panginoong Hesus. At kami po ay sumunod po sa Kanya. Dahil po tulad po ng aming pong mga napag-aralan, makakamtan po namin po ito. Kami po ay sumampalataya sa aming pong Panginoon, sumunod sa aming pong Panginoon. At nawa ang dalangin po namin sa lahat po ng mga nakapakinig at maabutan pa po ng inyong pong mensahe, patuloy po na sumilang po sa Kanya, maliwanagan po ng mabuting balita ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay makukuha lang po sa aming pong pananampalataya kay Jesus. Ganoon din po sa lahat po ng nandirito po na sumampalataya na sa aming pong Panginoon. Tuloy po na ang bawat isa po sa amin ay amin pong lubusan makilala ang aming pong tagapagligtas. Nang sa gayon po, amin po siyang masunod at amin po siyang mapaglingkuran. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit
Patuloy ang dalangin din po namin ang inyo pong pangunguna po sa kanya at maging po sa kanya pong buong pamilya. Sa lahat po ng youth na nag-join, kayo rin po ang magpala po at mag-ingat po. Tuloy na dalangin po namin ang bawat isa po at maging ang mga youth na hindi po nakapag-join. Patuloy, ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin at pinapasalamatan sa tanging ngalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless sa ating lahat. Thank you. Good evening. God bless. Good evening. God bless sa lahat. See you tomorrow sa mga youth sa Florida. Bye-bye. God bless. Amen. Bye-bye. Bye-bye.